Niya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Huwebes adlaw sa kagawasan. Sa 61 anyos nga lalaking amang patay human natagak sa sapa sa Cebu City. 55 ka mga panimay nasunog sa Mandawi City. Gibana ba ng 770,000 pesos ang gibiling danyos. Girilibuhang hepe sa Police Station 2 tungod sa nadiskrubihang scam hub, walay tulubagon. Ug kasaulugan sa ika-127 nga Philippine Independence Day gitimaan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nakabsan sa kinabuhi ang usa kay 61 anyos nga lalaking PWD human gituhuang natagak sa sapa sa may sitio Pailob, Barangay Sambagdos, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Wa na maglihok ang senior citizen nga si Wilfredo Sakay. Mas naila sa alias nga Blue Eyes, diha nakitaan sa ilang silingan nga anaa na sa sapa. Una siya nakitaan sa silingan sanglit haduol raman sa kabalayan ang nahimutangan ini. Mga alas 6 ganang buntag napalgan ang lawas ni nasong lalaki sa tunga na sapa unya gibitat na lang ni mga rescuer padaplin. Gisubay pa karon sa mga investigador kung unsang pagkaunsaa ngano naabot siya dinhi sa sapa. Adto niya ginaog. Iyang gihikap-hikap ang lawas. Ginawa pa? Gamay dugay wa namang ginawa. Nasayran nga usa ka amang ang senior citizen nga mulupyo raw sab sa mong dapit. Samtang ipahigayon ang rescue operation sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection, kauban ang igsuon sa Tiguang. Gihiling nila ang lawas nini ug wa na matod pay pulso ug wa na usab mo pitik ang kasing-kasing nini. Naa siya murag dugo sa iyang agtang pero mula gito gamay raman wala pa kayo nakuan pod ang ato ang EMS sa iyang pag-assess. Ang iya lang pagkanaog dito is wala na siya ka-feel og pulse motong gi-train la og ilang gi-CPR. Sa request sa pamilya sa Tiguang, gihawas ang lawas nini sa sapa ug gisakay sa ambulansya padung sa Tambalanan aron masusi ang kahimtang nini. Sa kalawom ang nagtagakan niya sa iba natagak man? Mga naatos mga buta na to mga 3 meters siguro, 2 to 3 meters na. Base sa report nga gipagawa sa kapulisan, gipahibaw sa doktor sa Cebu City Medical Center nga patay na ang Tiguang dihang nadangat sa Tambalanan. Posible matud pang natagak sa riprap ang Tiguang og midiritso sa sapa. Wa na magpa-interview ang pamilya sa namatay nga PWD. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Muabot sa 50 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog kagahapon sa hapon sa sudlunong parte sa Barangay Labugon, Mandawi City. Giimbestigahan pa kung unsa ang hinungdan. Si Nico Sereno sa report. Alas 3 pasado kagahapon sa hapon gialarma ang sunog sa sitio Kanumay, Barangay Labugon. Daling midako ang kayo nga mikaon sa sikit-sikit nga mga balay. Na isa pa ngadto sa second alarm. Mag-alas 5 sa hapon hingpit nga na fire out ang sunog nga milamoy sa 45 ka mga balay. Aminado ang kabumbiruhan na himong hagit kanila ang hagipot nga kalsada. Dalan kay murag bansa ka ng gamay kayo. Okay. Bukasa lang isang truck nato tapos nagdisod atong truck paggawas kay paatras sila. Okay. Kay sa sobrang gamay sa dalan bat. Ang pindot lang kasi nasa mga roads nga nakat ang kwan, wa mo spread kayo ang sunog. Charger nga naman kap. Nabiyaan? Nilakaw sa balay o sa ba? Nilakaw sa balay, nilakaw. Dayon? Yung ko, ni spark, sunog. Okay. Walit tao atong balaya kap? Wala. At that time? Okay. Pasabot hinuon sa BFP, under investigation pa ang nahitabo pagtino sa nakaingon sa sunog. Bana-bana sa kabumbiruhan, muabot sa 770,000 ang gibilin nga danyos. Samtang gipasalig sa mga opisyales ang tabang para sa mga nasunugan. Sa inisyal nga ihap, muabot sa 55 ka mga pamilya o 227 ka mga individual ang apektado.
Sa gym sila temporaryo nga gipahimutang. Sigurado ginakala sa assistance. 10,000 sa owner, 5,000 sa rental. Share. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Police Office Director mitataw nga wa sila'y nakitang pagpabaya sa habig sa hepe sa Police Station 2 nga maoy ana ay jurisdiksyon sa subdivision kundiin may narondang scam hub ang taga National Bureau of Investigation. Si Luan Merundina sa report. Nasubay sa RTV Balitang Bisdak ang panimay sa usa ka subdivision sa Barangay Mactan nga naronda sa mga operatiba sa NBI Central Visayas Regional Office niadtong Hunyo 4 human matod pa gihimo kini nga scam hub. Wala ang tag-iya sa naasoing panimay ug bugtong ang caretaker lang ang nahabilin. Matod sa caretaker, bugtong nasayran lang niya nga giabangan kini og mga langyaw nga nagduma og online school. Busa nakurat na lang siya dihang nasayran nga gironda kini sa NBI tungod kay matud pa gihimo kining scam hub. Makabantay ra kung naay mo mga tao mo pero sa ingong na transaction wala jud ko idea ma'am. Oo. Pinoy ra sila. Nya kani ang akong na umurag na ako mahibawan gamay ang ingon mga online teacher sila. Samtang gitataw ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Dayan Agustin, nga katuyuan sa pagrelibo sa hepe sa Police Station 2, maulang nga maklarify kung husto ba ang mga report nga giduso ni ini ngadto sa ilang headquarters. Gipasabot sa City Director nga kuti ang proseso sa pagkuha og cyber warrant, busa ang unsamang mga kasayuran nga ilang mahipo sa intel monitoring. Ila kining i-coordinate sa PNP Cybercrime Unit ug NBI nga moy adunay katakos ni ini. Actually, administrative relief yung chief ng station to for purposes of conducting kung tama ba yung mga information na binigay niya doon sa lumabas doon sa operation. Kasi ang instruction sa amin is monitoring of POGO and IGL sa mga areas na nasasakupan namin. Dugang sa City Director, wala gibutang sa Police Holding and Accounting Unit ang hepe sa Police Station 2, kundi gi-assign lang una kini sa Lapu-Lapu City Police Office samtang padayon pa ang gihimo nilang investigasyon. Ang Deputy Station Chief una ang niduma sa Police Station 2. Hindi po, dito lang siya sa Lapu-Lapu. Hindi po siya maaalis dito. Kasi anytime, kung ma-clear naman yung ibabalik ko pa rin siya as commander ng Station 2. Si Mayor Junard Ahong Chan sa iyang bahin, mibutyag nga nakapatawag na sila og tigom tali sa mga officers sa mga Homeowners Association human siya makadawat og report nga may mga suspected scam hub sa pipila ka mga subdivisions. Gipasabot ni Chan nga samtang nag-umol ang dakbayan og Task Force AIBO kon anti-illegal business operations aron masusi ang mga patigayon nga may kadudahang illegal nga kalihukan apan dili lakip ang mga residential areas sa mga masusi sa mga sakop sa Task Force AIBO. Actually, ato nang napahibaw ang atong mga homeowners with regards to this, nining mga scam hub nga naa sa ila for their safety. So mo na usas mga makatabang sa gyud ang mga informant nato in the subdivisions na mga officers. Gibutyag usab ni Chan nga aduna pay pipila ka mga kadudahang scam hub sa dakbayan nga padayon nila karong gi-monitor. Si Chan ang pangu sa Regional Peace and Order Council. Siguro in the right timing lang yun na makuha na to because we already reported we are coordinating with the Bureau of Immigration. Uban ni Cleofer Lumayag ug Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nahuli kam ang pagbangga sa motorsiklo sa usa ka babay sa may C. Padilla Street, Barangay San Nicolas, Cebu City. Nahitabo kini kaganiha pasado alas 11 sa buntag. Sa CCTV nga kuha ni Chan C, makita ang babay nga nakayelo nga nagpayong nga milabang sa Picas Karsada. Sa dihang ana sa Picas Lane, midaga ng biktima aron unta makalikay sa nagpadulong nga motorsiklo. Apan naabdan gayud kini. Gamisangpot sa pagkalakpot sa biktima ug pagkatumba sa rider. May barog ang rider aron susihon ang kahimtang sa biktima. Mga pipila ka minuto ang milabay, miabot ang ambulansya aron dalhon sa ospital ang biktima.
3 ngadto sa 5 minutos nga response time o pagresponde sa kapulisan sa alarma gipamatud-an sa Cebu City Police Office. Taliwa kini sa pagduda kung makahimo ba sila niini. Ano ang report ni Alan Domingo? Aron masuta nga dili lang kutob sa pasiatab sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang 3 ngadto sa 5 minutos nga response time sa alarma, ang masakop sa media ang nagtakda sa oras ug diin dapit mahitabo ang alarma. So kuhay sa naandan nga simulation exercise, blind o way kalibutan bisan ang direktor sa CCPO sa pagsukod sa katakos nga gihimo sa mga tigbalita. Sa usa ka sudlunon nga bahin sa Banilad area sa syudad, giset up sa mga tigbalita ang kahimanan, ilabi na ang oras gikan sa pagtawag sa CTOC sa CCPO. Sa una o ikaduhang tawag, wa makontak kay busy ang linya. Apan sa ikatulong tawag, nakatubag na og dinhi nagsugod ang ihap sa response time. Sukdo nato ang katakos sa pagresponde sa atong kapulisan sa mga alarma. Silahang 3 to 5 minutes response time. So ato ang time karon is 10:46. So tawagan na ni Romeo ang ato ang pulis alang sa simulation exercise. Go. Kulba hinam kay pagpatak sa una ug ikaduhang minutos, nagmingaw pa hangtod sa 3 minutos. Nawasan ang kulba sa pag-abot sa 3 minutos ug 15 segundos. Miabot ang mobile patrol unit sa area ug dayon sunod-sunod na ang ubang responding team nga gilangkuban sa Mabulo Police Station ug Tactical Motorcycle Riding Unit sa City Mobile Force Company ug ang SWAT. Silang tanan nakaabot sa kinakdang oras nga mao'y gilatid sa bag-ong labaw sa Philippine National Police. Ni gamit mi guwang sir niya pag-abot der sir area na familiarize nam namo ning area der sir manang na toltolan na dayon namo. Dali mi makatabang sa mga atong mga kakatawhan nga nitawag sa among alarma. Dali mi karesponde. Admitido si Police Colonel Enrico Figueroa, ang direktor sa CCPO, nga gikulbaan siya dihang misanong sa hagit sa media kay nakapusta nini ang kredibilidad sa institusyon sa higayon nga dili maabot sa nalatid nga oras. Ni samot ang yang kulba diha nakita nga dunay media nga nag-live streaming. Di nakita gyud ang ilang katakos, mulampos man o mapalpak man. Hinoon, dako ang yang pagsalig sa mga pulis nga makahimo sa ilahang responsibilidad. Mixed emotion tayo rito, no? Dahil dito nga, sabi ko nga, pagka pumalpak to, ang nakataya dito, hindi lang ang Cebu City, kundi ang buong PNP. So kaya tayo, confident lang tayo na talagang ating mga tauhan, dahil nagsasagawa tayo, nagkakandak tayo ng regular CIMEX dito sa Cebu City, ay napamiliarize na nila yung kanilang mga beat, kanilang AOR. Nga wag gid sila kabalo asa ta dapit. Asa ta ni pahimutang, ni pwesto og nanawag ta sa ilang hotline nga gitest nato sila nga dunay armed persons. Atong record rate is 315.56. Okay, so naabot yun sila. Naabot yun sila, wa kaabot og 5 minutes. Samtang ang simulation exercise higpit nga gimonitor o boss sa supervision ni CCPO Chief Operations Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa. Ni pahimang usab ang CCPO sa mga tao nga dili magbinuang sa pagtawag kay kun masakpan adunay tulubagon sa balaod. Of course, with the guidance of our Chief PNP, our Regional Director, yung kanilang mga binigay na instruction ay ginawa lang po namin dito sa ground. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Bisan kon holiday ning Independence Day, gipili sa mga personnel sa BGMP Talisay City Female Dormitory ang pagtabang sa pag-andam sa mga eskwelahan sa pagbukas unya sa klase karong Lunes. Si Fem Marie Dumabo kadunay live report. Fem? Yes, bisan kun holiday sayo kaganihang buntag, gilimpyuhan sa mga sakob sa Talisay City BGMP Female Dormitory ang mga suksok sa usa sa dakong pampublikong eskwelahan sa Talisay City, ang Talisay City Central School. Gisilhigan o gipang-ibot ang bagang mga sagbot diri sa may koral sa eskwelahan. May nagpasadusab nga mga sanga sa kahoy nga gipanguha aron dili maghatag og kakuyaw sa mga batang tinun-an.
Matod ni Jo1 Karel sa PP, Community Relations Officer sa Talisay City Jail Female Dormitory, nganing Independence Day, mas gipili nilang mopasiugda og kalihukan nga makatabang sa kabataan. Ilabi na nga posibleng pipila sa mga tinun-an sa mga eskwelahan, anak sa ilang mga PDL. And we support this initiative in celebration po sa among 14th BJMP Community Relations Service Month. Importante siya since we support literacy sa mga estudyante and to support the other environment para conducive ang learning sa mga students. Gahapon, ang mga personnel sa Talisay City Jail Male Dormitory mitambong sa pagpanglimpyo og namintal usab sa mga classroom sa Talisay City Central School. Samtang niadtong Martes, ang Maghaway Elementary School usab ang gitabangan sa BJMP Female Dormitory. Kining pipila ka mga magtutudlo, why holiday? Kay padayon sila ng limpyo sa ilang mga classrooms, ilabi na sa mga gibug-abuga na nga mga cabinet o sa uban pang mga gamit. Sama na lang ining grade 1 teacher, kay matud niya daghan pang angay andamon. Upat ka adlaw sa dili pang opening of classes. Apan wa may mga ginikanan o gubang stakeholder nga nitabang, wa siya nag-inusara kay ang iyang hinigugmang siman may mitabang kaniya, inay nga manglaag sa iyang pagbakasyon. Wala man po'y parents nga mo brigada po doon tabang. And then daghan pa man siya kapasunon nga kuan kanang humanon para ma-ready ang classroom ba. So tabang na lang po ko. Murag nahog na yung date na mo. Thankful sad ko kay nara siya mo help. Siya may ni-offer sad kay vacation ba pud siya. Daghan pag makita raman sad nga daghan pag andamonon gid ma'am. Pero ma'am sama nitabang ato mga ginikanan or bang stakeholders kay. Yes ma'am, nitabang sad sila sa previous days. Pasig narasad sila ugma. Miyawag si Talisay City DepEd Superintendent Dr. Arden Munisit sa mga stakeholders ilabi na sa mga ginikanan nga tabangan ng mga magtutudlo aron sa pag-andam sa ilang mga classroom sa pagbukas na unya sa klase. We are badly in needing the help gapon sa mga stakeholders, sir. Yes, as usual, no. Magkinahanglan jud ta sa help. Sa nagpadayon nga brigada eskwela, mga kawani sa Talisay City Health Office nitabang usab. Kagahapon nagdala sila og mobile clinic sa usa sa mga eskwelahan nga dunay labing daghang tinun-an sa Lawan Ono Elementary School. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, City Health Officer, nga na ang mga doktor sa Rural Health Unit alang sa libreng check-up sa mga magtutudlo, ginikanan, og mga tinun-an ug uban pang stakeholders nga mitabang sa pagpangandam sa mga classroom ug sa kinatubukan sa eskwelahan. Aduna sa libreng dental check-up ug ibot sa ngipon ug uban pang basic medical needs. Ang mga sakop sa Anti-Dengue Task Force sa City Health Office ang nisusi usab sa mga parte sa eskwelahan alang naunya sa pagpagayad og misting operation sa mga musunod nga adlaw. Batok, dengue. Medical check-up sa atong mga teachers o atong mga students and ato silang gipang enroll sa atong PhilHealth Consulta program. Kanya ni provide sa tao mga medicines for those nga nagkinahanglan. Then may provide sa tao dental services ma'am kalabanan sa atong mga teachers ni avail sa Says ugma mopaghayon sa ilang misting operation ng mga sakop sa Anti-Dengue Task Force sa Talisay City Health o sa naniini sa Puok Elementary School. Usa sa paagi aron sa pagsiguro nga sa pagbukas sa klase karong Lunes hangtod na niya sa pagsugod gyud niini walay matakbuyan sa sakit nga dengue ang mga tinun-an diha sa mga eskwelahan. Says dagang salamat, Femery Dumabok. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ika-127 nga Philippine Independence Day gisaulog karong adlaw sa nagkalain-laing mga LGU sa Central Visayas. Si Luan Mayrundina sa report. Kasaysayanong Liberty Shrine sa Mactan, gipahigayon sa Lapu-Lapu City LGU ang pagsaulog sa 127th Philippine Independence Day. Ang dapit, haom sa maong kalihukan, kay din hinabuntog sa 11 pundok sa mga Pilipino, pinanguluhan ni Dato Lapu-Lapu nga nakigbatok sa mga langyong mananakop.
Human sa flag raising ceremony, gisunod dayon ang wreath laying sa monumento ni Dato Lapu-Lapu. Mitambong sa kalihukan ang mga city ug barangay officials, department heads ug mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall. Sa speech ni Mayor Junard Ahongchan, iyang gihimug-atan ang mga sakripisyo sa atong mga bayani aron matagamtaman ang kagawasan gikan sa mga langyong mananakop. Together, let's carry the torch of freedom forward and build a nation that stands as a beacon of hope, strength, and justice for all. Atol sa programa, mipakita usab sa ilang katakos ang mga batang arnisador sa Lapu-Lapu City. Samtang gilingaw usab sa mga dancers sa Lapu-Lapu City Performing Arts ang mga nitambong sa kalihukan. Isip paghatag og yukbo sa mga Pilipino nga naningkamot aron makabot ang kagawasan, Talisay City Police nihimo usab og yano nga commemoration sa Philippine Independence Day atubangan sa police station. Samtang padayon ang hugot usab nila nga operasyon og pagpatrolya ning holiday aron padayon nga ma-enjoy ang malinawon nga selebrasyon. Active ang pagronda og ang walking the beat sa atong mga personnel. Di na ninyo makita sa mga PCPs, police outpost, because they are already walking the beat. We are naami sa inyong mga cell phones by calling to us or by calling through the 911 hotline. Sa Mandawi City, yano apan solemne ang selebrasyon sa Independence Day. Duna say mga performances nga gihimo paghandom sa kasaysayan. Ang kapulisan mihimo usab og 32 gun salute isip tribute. Dungan sa paghimo og floral offering, gihandom ang nahimo sa mga nasudnong bayani. Gisaulog usab sa dakbayan sa Sugbo ang adlaw sa kaugalingan sa Plaza Sugbo at ubangan sa Legislative Building. Gipahigayon ang hamubo nga pagmarcha sa mga opisyal sa Cebu City Hall. Pinanguluhan ni Acting Mayor Dondon Montiveros. Misalmot usab ang nagkadiyang ahensya sa kagamhanan. Ug bisan pa man sa daotang panahon, gipadayon ang kasaulugan sa Independence Day sa Bohol. Gihimo ang kalihukan sa Bohol Provincial Capitol Grounds nga gitambungan sa nagkadiyang ahensya ug organisasyon. Uban ni Cleofer Lumayag, Godfrey Rilien ug Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Good news ang hatod ning Independence Day sa kapin sa 60 ka mga piniriso sa Mandawi City Jail. Natagan sila sa ilang gipangandoy nga kagawasan. Si Nico Sereno sa report. Independence para kanila. Kini ang good news nga gidawat ni ining 63 ka mga inmates sa Mandawi City Jail Male Dormitory karong adlaw. Kay dungan ning holiday sa adlaw sa kaugalingnan, nahatagan sab sila kagawasan gikan sa prisuhan. Matod sa jail warden, ang maong mga piniriso mi qualify ubos sa Good Conduct Time Allowance o GCTA. Usa kini ka pribilehiyo sa mga PDLs o persons deprived of liberty nga kaminusan ang ilang sentensya tungod sa maayong kinaiya ug dalaygong buhat sa sulod. Para sila naman po ay mapalaya ng mas maaga at makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. At dito nakamit nila ang criteria upang sila ay mapalaya natin through GCTA. Karong hapon lang hingpit nga na proseso ang release sa maong mga persons deprived of liberty. Human makuha ang ilang discharge order ug bitbit ang ilang mga gamit, napagawas na sila gikan sa prisuhan sa may barangay Basak. Dala ang bag-ong pag-asa ug kinabuhi alang kanila. Gipasabot sa warden na patuman na kini kaniadto pa ang maong programa ug dunay napagawas pinaagi sa GCTA. Ang bag-ong pagpang-release gihimo lang ning Independence Day nga mas espesyal para kanila. Sila ay nakipagtulungan, nakiisa sa pamunuan ng BJMP, nakipagtulungan upang ang ating pitan ay magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, kaayusan at katiwasayan. Kaya sila po ay nabigyan natin ng Good Conduct Time Allowance.
Ang Mandawi City Jail male dorm dunay 1,507 ka mga PDLs. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagkalantugi sa Mandawi City Council ni atong Lunes atol sa ilang sesyon tungod kini sa pagpadonate sa 15 ka mga sakyanan ngadto sa sangguniang kabataan. Sa sesyon gipaaprubahan ang committee report nga nagtugot sa donasyon. Ang 15 ka mga sakyanan una nang na-turnover sa miaging tuig pa ngadto sa 15 ka mga SK chairpersons ug karon gi-formalize na ang donasyon. Dinhi nahitabo ang diskusyon. Gisupak sa minority sa konseho ang maong lakang. Kay unta, tan-awon kung unsa pa ang mga departamento o opisina nga mas nanginahanglan og sakyanan. Dugang nila aduna untay budget ang SK ubos sa balaod nga magamit sa ilang mga programa lakip na ang transportation needs. Apan gibarugan sa SK Federation President nga gamit kaayo ang mga sakyanan sa ilang mga proyekto. Sa katapusan, naaprubahan sa konseho ang lakang ug gitugtan sa konseho ang donasyon. In fact, kanang isa kasakyanan kuwang pamgali na para sa kanang ingon ni kadaghan ang ato manggong goal sa Mandawi no is for increased youth engagement yun sir. Unsaon man nato ang atong mga youth pag-engage sa atong mga activities if transportation services dili ta ka-provide nila. Vehicles amounting to 17 million is for the use of the SK and other offices. So it's not an exclusive utilization of the SK. It is also the other offices are also entitled to use. Now, how can they use the properties while the ownership is already abdicated by the city to the SK? 68 ka mga kanhi manghimuay ug armas sa Danau City ang gibansay karon sa city government nga mamahimong forest ranger isip ilang livelihood program. Gitudluan usab sila sa mga pamaagi sa pagluwas gamit ang first aid. Ang kaniadto gikahadlukan o ang mga kamot nga kaniadto manghimuay og armas karon nagamit na sa ilang kahanas aron maprotektahan ang kalasangan. Panalipdan ang kinaiyahan ug masuportahan ang ecotourism initiative sa Dakbayan. Gipaubos sila sa tulo ka hugna nga programa, ang skills training, counseling hangtod na sa job integration o gitawag nga Project Trident. Sa Barangay Dunga, nagpadayon usab ang Freshwater Farm Livelihood Program alang sa mga kanhi paltik makers, pinaagi sa City Agricultural Services Office. Tinambangan usab ni sa kapulisan. Pag matuod lang kini nga adunay mga pamaagi aron makaangkon og ligdo nga panginabuhian. Gipahibaw sa Danau City LGU nga aduna pa unya ikaduhang batch nga moabot sa 102 ka mga kanhi manghimuay og paltik. Giila sa simbahan ang mga natampo sa mga laiko o yanong magtuo sa pagpangalagad sa ngalan sa Ginoo. Diin gipanghatagan sila og Jubilee Hope Award. Ani ang report ni Alan Domingo. Modulaan sa usa ka gatos ka mga laiko ang nakadawat sa Jubilee Hope Award, diin gipahigayon ang paghatag og pasidungog sulod sa simbahan sa parokya sa Getsemani sa Kasundingan, Mandawi City. Sila ang mga magtutuo nga naghatag sa maglahing pagpangalagad sa simbahan pinaagi sa pagpakabana sa panginahanglan sa isig katao o sa simbahan alang sa paghimaya sa Ginoo. Sawa padawata nila ang pasidungog ni pahigayon una og santos nga misa si Cebu Archbishop Jose Palma. I'm very happy that the parish has made it part of the celebration to look back to the past in Thanksgiving and of course recognizing those who are really involved in that journey towards the growth of the parish. Samtang gihangop sa Commission on the Laity ang pag-ila sa simbahan sa mga laiko isip katambayayong sa papalig-on sa Kristohanong pagtuo pinaagi sa pagserbisyo sa Ginoo. Nalipay kaayo ko sa akong nasaksihan karon nga daghan kaayo ang gipasidunggan sa kaparian dinhi sa Getsemani Parish. Bisan ang tiglimpyo sa ilahang simbahan, ang daily communicants sa mga tiguang nakaistanan. Usa po nga pasalamatan ako sa Getsemani, nakasalmi diri mi nakakuha gising. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pipila ka semana sa di pa formal nga molingkod sa katungdanan ang mga midaog sa May 12 National Midterm Elections nanumpa na ang mga opisyales sa Mandawi City. Gihimo niadtong Lunes ang oath-taking sa mga city officials pinanguluhan ni Mayor-elect Junkie Uwano ug re-elected Congresswoman Lollipop Uwano Dizon.
nanumpa sila atubangan kang Court of Appeals Associate Justice Mercedita Dadoli Ignacio. Gawas sa magsuong uwano, lakip sa nanumpa ang ubang mga city officials nga kapartido nila. Gikan sa board members-elect nga konsihales sa Mandawi, ingon man sa lungsod sa Konsolasyon. Sa pikas bahin pagka-Martes, gihimo ang oath-taking sa ubang mga city officials. Pinanguluhan ni kasamtangang Mayor ug Vice Mayor-elect Glenn Bersede ug mga napiling mga konsihales. Lakip usab ang usa ka board member-elect sa Lone District. Si CA Justice Marilyn Yap ang mipapanumpa kanila sa katungdanan dito sa Session Hall. Walay nakabot nga kasabutan ng GMA Network ug TAPE Incorporated sa mediation hearing nga gipahigayon sa kasong estafa batok sa TAPE Incorporated. Kini na ang ikaduhang mediation hearing nga gipatawag sa Quezon City Prosecutor's Office aron unta magkasabot ang GMA Network Incorporated ug TAPE Incorporated kabahin sa mga utang nga wa pa kabayri sa TAPE. Mitanyag ang TAPE nga mubayad apan wala magkasabot kung pila ang ibayad niini. Unfortunately, hindi siya sufficient for us to accept the offer of TAPE and how much they will be paying a settlement of all their liability to GMA. GMA Network is asking for a universal settlement or universal mediation on the whole collectibles of GMA on the full amount of the airtime fees na hindi na-collecta sa TAPE Incorporated. Kaya that hindi naging acceptable yung offer to settle yung subject of the case. Kaya nagkaroon ng problema sa mediation. Sa kasong estafa, naningil ang GMA Network og 37.9 million pesos sa nanag-iya sa TAPE Incorporated alang sa mga airtime fees nga wala pa marimit sa TAPE si GMA. Sa preliminary investigation, hisgutan kung makapabarugba kini nga criminal case o kaha civil case lang. Human matapos ang mediation alang unta sa settlement, subling i-raffle ang kaso sa laing piskal nga mopahigayon sa preliminary investigation. Ang piskal na ang muhukom kung iduso ba kini sa korte. Mga kapuso, apil na sa nagpadayon nga proof of purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mamahimong magpadala og mga entries ang mga mamalitay, lakip na ang mga sari-sari store owners sa Mercury Drug Stores, Pure Gold Branches, GMA Regional TV ug radio station sa tibuok nasud. Kapin sa 11 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang 7 ka mga maswerteng mananaog sa 1 million pesos. Kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang si GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook alang sa kompletong detalye. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.